Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa gabing ito na tayo po ay makapagpatuloy sa ating pong online devotion. At sa ating pong pagsimula, magbasa po tayo ng talata dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 up to 8. Ito pong sinabi ng Biblia: Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakikipagbaka ako ng mabuting pagkikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihang Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin upang kami po ay magbubulay-bulay ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang lahat po ng PCBC members, lahat po ng mga sumusubaybay sa online devotion. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman. Puspusan niyo po kami ng banal na Espiritu Santo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na hindi po namin sinasadya. Linisin niyo po ang aming puso at isipan upang maunawaan po namin ang iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng Jesus. Amen. So ngayong gabi po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. Ating pong pag-aaralan ngayong gabi, the 3 greatest accomplishment of Paul in his Christian life before he died. So, ang pinakadakilang na nagawa ni Apostle Paul sa kanyang Christian life. Nawa itong mensahe ngayong gabi ay makapagpaalaala po sa atin na sana bago man lang po tayo mabawian ng buhay sa mundong ito ay meron po tayong magagawa para po sa Panginoon. Bago yan, nais ko pong batiin ang mga nasa online. Si Sister Ma'am Jocelyn Dayatan, thank you for watching. Si Christine Lelet, thank you. And Ricky Delgado, thank you for watching with us tonight.
So the three greatest accomplishment of Paul in his Christian life. Yan po ang ating pag-aralan ngayong gabi. Ito po ang sinulat niya kay Pastor Timothy ng the Church of Ephesus. Ang payo po niya kay Timothy, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. Verse number 3, because for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. Si Apostle Paul sumulat kay Pastor Timothy in the second time at pinalalanan po si Timothy kung ano po ang dapat niyang gawin. So bilang isang mangangaral, bilang isang mananampalataya, kailangan na ipangaral ang Word of God without reservation. And Apostle Paul gave an advice to Pastor Young Timothy because Apostle Paul know already that his time ay malapit na po siyang kunin ng Panginoon. Sabi po niya, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So, tatlo lang po ang kanyang ginawa na nais ko pong ibagi ngayong gabi. Number 1, sabi po ni Apostle Paul, Paul had fought a good fight. So, nakikipaglaban si Apostle Paul ng kanyang Christian life. Ayon po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Tingnan niyo po dito bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Ano po bang klaseng pakikipaglaban ang ating pong dapat na harapin sa ating pong Christian life? So, ang pakikipaglaban ng Kristiyano ay kaiba po ito sa pakikipaglaban sa physical na pakikipaglaban. Ito po ang sinabi ni Apostle Paul, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. So we need to fight in our faith. Kailangan na ipaglaban natin ang ating pong pananampalataya sa Panginoon. We need not to compromise our faith. Lalong-lalo na po sa mga panahon ngayon. Marami pong Kristiyano na binabaliwala po ang prinsipyo ng pakikipaglaban. Ang pananampalataya natin na si Jesucristo ay isang Diyos na nagpakatawang tao. At yan po ang dapat nating ipaglaban. Andin po, pangalawa, na si Jesucristo ay ang tunay at nag-iisang tagapagligtas. Yan po ang sinabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 6. For there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus our Lord. In John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Many preachers preach that Jesus Christ is not a God. But being a Christian, we need to fight. Like Apostle Paul fought until the end of his life. He preached that Jesus Christ is God. He preached that Jesus Christ is the only Savior. Kailangan ipaglaban natin ang biblical truth na makikita natin sa Biblia na si Jesucristo lamang ang tunay na Diyos. Alam niyo po, bago si Apostle Paul nakilala niya ang Panginoong Hesus, kanyang pong pinagkaladkad, kanyang pong pinaglatigo, kanyang pong pinag-uusig, lahat po ng mga followers ni Jesus Christ. Pero, right after his salvation, when he encountered Jesus Christ at the road of Damascus, after that,
ipinaglaban niya kahit kamatayan niya ang kapalit. So ang tanong, tayo po ba, kaya po ba natin ipaglaban ang ating pananampalataya na si Jesucristo? Tandaan po natin, Jesus died on the cross for you and for me. Ayon po sa 1 John chapter 2 verse 1 and 2, Jesus not only died for us, but He died for all men. So meaning, we need to fight our faith that Jesus Christ is God, that Jesus Christ is the only Savior of all sinners. Yan po ang number one na dapat nating ipaglaban at dapat po nating panindigan at tayuan na prinsipyo. Paul stand firm in his Christian life. Talagang di po matinag ang kanyang paniniwala at pananampalataya. Patay o patay, handa siyang mamatay, alang-alang po sa katotohanan. Ang sabi po niya sa Philippians 1:21, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Mga kapatid, marami pong Kristiyano ngayon, kunting ulan lang, hindi na po makapagsamba. Ang sabi nila, "Pastor, pasensya po, tumutulo ang ulan, umuulan po." Mga kapatid, is not the main reason. If you are truly a Christian, dapat ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Alam niyo po, ang mga deboto, pagpanahon ng fiesta nila, deboto sila. Pagkatapos ng kanilang celebration, debote. Pero makikita mo, halos mamamatay sila. Makahipo lang sa kanilang pinaniniwalaan. Tayo, hindi na natin kailangang hipuin. Kung tinanggap natin si Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas, nandito na po siya sa ating puso. Kahit po may konting ubo, kahit po may sakit, basta kayang lumakad, kayang magbiyahe, we need to fight our faith. We need to be faithful. We need to be stand firm. Mga kapatid, katulad ni Apostle Paul, nung nakilala po niya si Jesucristo, hindi na po siya nagpabaya sa kanyang pananampalataya. Sabi po ni Apostle Paul, "I have fought a good fight." Ang tanong, ipinaglaban po ba natin si Jesucristo sa ating buhay? Tayo ipinaglaban ni Jesus Christ. Tinakpan niya ang ating kasalanan. Sabi po niya sa first saying niya sa cross, "Father, forgive them, for they do not know what they do." Alam niyo po, Jesus loved us so much. According to John chapter 3, verse 16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Kaya po niya tayong iligtas, mga kapatid. Kaya si Apostle Paul, hindi po niya sinayang ang kanyang buhay. Sabi niya, "I have fought a good fight." Yan po ang kanyang sinabi sa unang phrase sa 2 Timothy chapter 4, verse 7. "I have fought a good fight." Pangalawa, Paul had served God until the end of his earthly life. Imagine mo yan, mga kapatid. Tinapos ni Apostle Paul ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi po siya tumigil mula nung nakilala niya ang Panginoon. Never siya nag-absent. Never siyang huminto. Siya po'y tuloy-tuloy na naglingkod sa Panginoon. Apostle Paul believed the winner never quit and the quitter never win. If you want to win and if you want to be successful in your Christian life, do not quit and do not stop in serving the Lord. We need to serve the Lord until the end of our life. Yan po ang sinabi ni Apostle Paul. Acts chapter 20, verse 24. Tingnan natin. Mga gawa, mga kapatid. So, buksan natin. Acts chapter 20, verse 24.
Ito pong sinabi ng Biblia, mga kapatid. Sabi po dito, datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Magganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ang sabi po niya sa English, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Alam niyo po, ipinakita sa kanya sa pangitain ng banal na Espiritu Santo na naghihintay sa kanya sa Jerusalem ay tanikala. Kumbaga po, huliin siya at paluin at pagkatapos dalhin po siya sa Roma. Ngunit, hindi po niya ito kinatatakutan. Sabi niya, hindi ko na minahal ang aking buhay. Ang nais ko lamang po'y maglingkod sa Panginoon hanggang matapos ko ang aking paglilingkod. Alam niyo po, pinaka-the best at pinakamasara, mainam sa ating buhay. Once na sinimulan mo ang paglingkod sa Panginoon, huwag na po tayong tumigil, huwag na po tayong huminto. Dapat tuloy-tuloy po. Ganon din po sa mga estudyante. Once na nag-aaral ka, pag simula mo kahit gaano kahirap, gapangin mo. Alam niyo po, ako'y nag-aaral sa kuliyo, kahit walang allowance, tinapos ko. Kasi nakakaya, hindi matatapos. Lalong-lalo na po ang ating pananampalataya. Huwag nating pabayaan. Dapat tapusin natin. Yan po ang pangalawa. So, we need to serve God until the end of our earthly life. And number 3, ito po ang number 3. Paul kept his faith. Ay kanyang iningatan ang kanyang pananampalataya. Sabi po niya, I have kept the faith. So, pangalawa, I have finished my course. Tinapos niya talaga ang kanyang takbuhin. Pangatlo, I have kept the faith. Kailangan ingatan natin ang ating pananampalataya para hindi po tayo mapapahiya sa Diyos pagdating po ng judgment seat of Christ. Alam niyo po sa pandemic na ito, hindi na po ito titigil. Ayon po sa Biblia, kung masusundan niyo po yung mga preaching natin sa online, the 7 years of great tribulation role of Antichrist on earth. So doon po natin may pangaral na 2 linggo na po yun, last Sunday, continuation, sa wall natin yan, sa Nilo H. Flores. Mga kapatid, mas matindi pa po ang paparating na mangyayari. Ngayon, pag walang face mask, walang face shield, di ka makapasok. Time will come. Pagdating ng 7 years tribulation period, kahit may face mask ka, kahit may face shield, pag wala kang tatak na 666 sa kanang kamay at sa noo, hindi ka makakapasok. Kahit mayroon kang face mask at face shield. Pero good news, bago mangyari yan, magra-rapture muna. Kukunin po muna ng Panginoon ang tunay na mananampalataya sa Panginoon. Kaya, kung sakali man na hindi ka madala sa rapture, huwag ka magpatatak ng 666. Magpapapugot ka ng ulo. Pero para sigurado, ituturo ko sa iyo ang 4 na bagay para kaya nating ma-accomplish ang greatest na bagay na ito sa buhay natin, katulad sa buhay ni Apostle Paul. Number 1, kailangan aminin natin na tayo makasalanan. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Pangalawa, Acts 3:19, repent and be converted that your sins
might be blotted out. So dapat pagsisihan natin ating kasalanan, aminin natin, talikuran natin ang ating mga kasalanan, pagbabago ng pag-iisip, na hindi natin maligtas ang ating sarili, kundi ang Panginoon lamang po ang makapagliligtas sa atin, si Jesucristo. Siya namatay sa krus. At saka pinako siya sa krus. Tapos namatay. Inilibing pagkatapos ng 3 araw, muling nabuhay. Yan po ang pangalawa. Pangatlo, Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Pag sumampalataya ka kay Jesucristo na iyong Panginoon tagapagligtas, ay maliligtas ka. Hindi po makapagliligtas ng religion. Only our faith in the Lord Jesus Christ. And then number 4, dapat tanggapin mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas sa iyong puso. Pag ginawa mo ito, ang sabi po sa Luke 10:20, but rather rejoice because your names are written in heaven. So kung nais mo pong magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, ay manalangin tayo, sumunod ka sa panalangin ito. Itong panalangin na ito ay ariin mo na ikaw ay tatanggap po sa Panginoon. Ako po ay gabay lamang. So tayo po ay yumuko ng ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata, sumunod po kayo sa akin. Panginoong Diyos, sumunod po kayo. Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito. Pinupuri ko po kayo at pinapasalamatan. Dahil na pakinggan ko po ang iyong salita. Inaamin ko po na ako po'y isang makasalanan. Patawad po, O Diyos, sa aking mga kasalanan. Ako po'y sumampalataya kay Jesucristo na iyong bugtong na anak, na aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, binabalik ko na po sa inyo ang aking hiram na buhay. At ako po'y nangangako na magsusumikap na ako po ay maging matapat na dadalo at pupunta sa Baptist Church o sa Church of God o sa local church na naniniwala ng Biblia na ang Biblia ay salita ng Diyos. Pagpalain niyo po ako, Ama. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. Congratulations po sa mga sumunod sa prayer na online at ganoon din po sa mga manonood pa at saka once na mapakinggan ninyo at mapapanood itong online na ito, kayo po ay maging blessed. Maraming salamat po at saka ako po ang lingkod ng Diyos, Pastor Nilo Flores ng Philippine Christian Baptist Church, San Miguel, Bulacan, Philippines. Ako po ay nagpapasalamat sa muli sa mga nanonood. Mayroon pa pong humabol, no? Malamang kamag-anak ko ito. Danilo Di Barbo Andigan, salamat po sa panonood. Si Brother Ricky Delgado, salamat po, Pastor Ricky Delgado. And si Pre-NC ASS, thank you for watching. Maraming salamat po. Pastor Wilmer Balinas, thank you for watching. So mga kapatid, bukas ng umaga po, mayroon na naman. At tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga sumusuporta sa ating programa. Aking pumangkin sa Massachusetts, Rochelle Flores del Rosario Covington, thank you for your financial support and prayer. To God be the glory. Thank you, Pastor. Thank you, Ma'am Jocelyn Dayatan Pedroso. May God bless you and your family.
there at Esperanza Sultan Kudrat, Region 12. Thank you so much. At sa muli, ibalik po natin ang glory sa Diyos. Salamat din po sa lahat po ng mga PCBC members, mga kapatid natin sa abroad, Sister Joyal Bao, and Sister Elna, Pastor Romeo Flores de Dios ng Canada. We are praying for you, and also to my pamangkin, Brother Japet Flores del Rosario, sa abroad. Magpatuloy lang kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat po. Good night po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Bye-bye.